Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Inirekomenda ni Abel ang Lorabel kay Chelsea na agad niyang tiningnan. Si Chelsea ay isang mayaman at makapangyarihang tao. Nakakuha siya ng schedule upang makilala niya si Maxine mismo. Ang kanyang appointment ay 2 araw mula ngayon. Kinagabihan dumating si Clarence sa Lorabel dahil mahuhuli na nila ang salarin. Naniniwala siya na maayos ang planong ito. Nakakagati ng espiya ang pain. Alas 7:30 na mag-log out naman si Maxine. Ganon din ang sekretarya niya. Umalis siya ng Lorabel. Ilang minuto lang pagkatapos umalis ng boss niya. Hindi ang kanyang sekretarya ang traidor. Nagtatago naman si Clarence malapit sa office ni Maxine. Si Gabby naman ang humalili sa information desk. Kahit hindi naman siya empleyado ng Lorabel. At ganon din si Maxine. Nagtatago kung saan nagtatago din si Clarence. Nasa loob sila ng cabinet. Bulungan kung mag-usap silang dalawa ni Clarence. Kapalitan nila ng mensahe si Gabby sa baba dahil siya ang lockout. Ang ibang empleyado naman ay nagsisimula na rin magsiuwian. May mga nag-overtime. Kaya hindi pa magsasara ang Lorabel. Ang babaeng lumapit naman kay Gabby. Naisip niya na ang babae ay lalabas na katulad ng iba pang empleyado na nag-sign out dahil aalis na sila. Gayunman ang isang ito ay naiiba. Nagtanong siya ng maraming katanungan. Hi, good evening. Nandiyan pa ba si Miss Maxine? Tanong nito sa information desk. Wala na si Mami, sagot naman ni Gabby. Talaga? Nag-log out na ba si Ma'am? Kunyaring tiningnan naman ni Gabby ang login sa computer at ipaalam sa kakaibang babae na umalis na si Maxine ng 7:25 p.m. Pinag-aralan ni Gabby ang babae. At hindi nakaligtas sa mata niya ang pagsilay na maliit na ngiti sa labi nito. Paano si Secretary Divine? Umalis na rin siya after ni Ma'am Maxine. Bakit mo sila hinahanap? Natural na tanong naman ni Gabby. Nahihiyam na mangumiti ang babae at kinamot ang ulo nito bago ito sumagot. May papeles kasi akong kailangang papirmahan sa kanya. Kaso wala na pa talaga si Ma'am. Bakit hindi mo kasi natapos papirmahan ng mas maaga pa? Naabutan mo sana siya. Wala ang hirap gawin kasi. Sige ha, thank you. Nang tumalikod naman ang babae na wala na ang ngiti sa labi niya. Kailangan niya makuha ang sketches. Pagkatapos aalis na siya sa Maynila kasama ang pamilya niya. Ang kailangan niya lang ay manakaw ng matiwasay ang pinananakaw sa kanya ni Kaylin. Ipinaalam kaagad sa kanila ni Gabby ang tungkol sa naging pakikipag-ugnayan niya sa babae. Sa tingin ko, gumagana na ang plano. Sinabi ni Clarence kay Maxine. Matapos basahin ang mensahe ni Gabby, kaunting paghihintay na lang. Mahuhuli na din natin ang traidor. Nanatili silang dalawa sa cabinet hanggang sa marinig nila ang dahan-dahang pagbukas ng pintuan sa opisina. Narito na ang asong babae. Bulong naman ni Clarence habang nakatutok ang mga mata nila sa blinds ng cabinet. Walang ilaw sa office. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa cellphone ng babae. Anino lang din ang nakikita nilang dalawa. Nag-umpisang maghalungkat ang babae. Binuksan ang mga drawer sa mesa ni Maxine. Ang mga file sa mga estante. Tinitingnan niya kahit ang mga pahina ng libro. Sa pinakang ilalim ng drawer, nakita niya ang sketchpad with label, The Lorabel Ace. Nakita ko na. Bulong naman ng babae. Binuksan ng babae ang pad. Ngunit laking gulat niya. Walang laman ang pahina nito. Ni isang guhit ay walang naligaw. Lumabas si Maxine at Clarence ng cabinet. Binuksan naman ni Maxine ang ilaw at napapikit naman ng bahagya ang babae. You're dead. Wika naman ni Clarence. Lumapit siya sa babae at tiningnan ang ID nito. Binasa niya ang pangalan nito. Gracelyn Constantino?
Ang marketing assistant? Nanginginig naman si Grace. Hindi niya naman ginusto ang pagnanakaw kay Maxine, pero kailangan niya. So ikaw pala ang espiya ni Kaylin. Alam mo bang pwede kang idemanda? Nakita namin lahat ang balak mo. At balak mo kaming pagnakawan. Bakit? Magkanong binayad sa'yo ni Kaylin? Naging matapang si Maxine para ma-intimidate niya si Grace. Nagsimulang umiyak ito at lumuhod kay Maxine. Sorry ma'am. Hindi ko po gustong traidorin kayo. Napag-utusan lang po ako ni Ma'am Kaylin. Patawarin niyo po ako. Umiiyak na wika ni Grace habang nakaluhod pa rin. Sorry? Akala mo ba sapat na ang paghingi mo ng tawad para mapatawad ka? Ang kapal ng mukha mo. Sigaw naman ni Clarence. Hindi ko po ginusto, sir. Ma'am Maxine, si Ma'am Kaylin, ginigipit po niya ako. Pinagbintangang magnanakaw ang aking ama. Kasalanang hindi naman ginawa ng papa ko. Ididemanda nila si papa kapag hindi ako pumayag sa gusto ng ma'am na magmanman dito sa Lorabel. Hindi ko po kayang pabayaan ng papa ko. Hindi ko rin po gusto na pagnakawan ka, ma'am. Hawak lang po talaga ako ni Ma'am Kaylin. Ang buhay ko, kontrolado niya ako. Pag-iyak naman ni Grace kay Maxine. Kung gusto mong mapatawad kita, gagawin mo kung ano ang gusto ko. Wika naman ni Maxine tapos ay lumapit siya sa kanyang vault at inilabas ang kanyang mga design. Iniabot niya ito sa nakaluhod na si Grace. Hindi ba ito ang iyong kailangan? Ibigay mo ito kay Kaylin. Sabihin mo sa kanya na nanakaw mo ito mula sa akin. Sabihin mong babagsak ang Lorabel dahil sa biglang pagkawala niyan. Nanlaki naman ang mga mata ni Clarence sa sinabi ni Maxine. Miski na si Grace ay naguguluhan. Nakatingin na diretso si Maxine sa mga mata ni Grace. Itong mga design na to, ito ang magpapabagsak sa kanya. Ito rin ang magiging daan mo para makawala ka sa kanya. At kung mangangako kang susundin ang mga sinasabi ko, walang demandahang magaganap sa pagitan nating dalawa. At maliban dyan, makakapaghiganti ka na rin kay Kaylin. Kailangan lang nating magtulungan. Hindi alam ni Maxine kung mapagkakatiwalaan nga ba niya si Grace, pero ito na lang ang natatanging paraan para pagbayarin niya sa lahat ng ginawa nito si Kaylin. Tatanggapin ko po, ma'am. Makikipagtulungan po ako sa inyo, Ma'am Maxine. Nangangako po ako ng katapatan. Nangangakong wika naman ni Grace. Hindi ako makapaniwala na nakuha mo talaga. Bulong naman ni Kaylin habang binubuklat ang mga pahina ng sketchpad. Ang bawat pahina ng pad na iyon ay nagkakahalaga ng kayamanan. Ang mga disenyo ay nakakamangha, natatangi, napakalayo sa salitang karaniwan. Magaling. Inilapag niya ang pad sa mesa. Ma'am, yung papa ko po. Ay oo nga pala. Ngayong maganda ang ginawa mo. Kalimutan na natin sa pagitan ng ating mga ama. Kakausapin ko ang daddy ko. Sigurado ako makikinig siya sa akin. Alam mo, hayaan na lang natin yun, okay? Ma'am Kaylin, hindi po talaga magagawa ng papa ko na pagnakawan si Sir Gary. Natawa naman si Kaylin ng halos kalahating minuto bago muling nagsalita ito. Alam ko, nagtaas pa ang isang kilay nito. Ang iyong ama ay matapat na aso ng aking ama. Napakuyom naman ang kamay si Grace dahil sa insultong sinabi ni Kaylin. Naiiyak siya dahil sa sobrang galit niya. Naging tapat ang kanyang ama ng ilang dekada sa paninilbihan sa pamilya Choi. Ngunit ito lang ang sinapit ng kanyang ama. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Kaylin. Totoo naman. Binigay ko sa kanya ang relong yon. Inakusahan siya sa pagnanakaw nito para makuha ang gusto ko. At mas nabigyan mo pa ng hustisya ang gusto ko, Grace. Thank you for the perfect wedding with me. Ang insulto ay nandoon sa bawat salita na ibinubulong nito.
Tumayo si Kaylin at kinuha ang sketchpad. Huwag na tayo magkita ulit, Grace. And I'm warning you, don't do anything stupid or else I'll make your life miserable. Or maybe worse than that. Pagkatapos ng kanyang huling pagbabanta dito, ay umalis na si Kaylin. Mauulinig yan sa video ang mahinang paghikbi naman ni Grace bago matapos ang video. Hindi ito hiningi ni Maxine. Si Grace ang gumawa nito. Palihim niyang nirecord ang pagkikita nila ni Kaylin at isinuko ito kay Maxine. Ang video na iyon ay sapat na matibay na katibayan upang singilin si Kaylin ng maraming kaso, blackmailing, framing, at kahit sa pagnanakaw. Napakasama niya, as in purong-puro ang kasamaan niya. Wika naman ni Clarence. Pagkatapos mapanood nito ang video, kasama siya ni Maxine sa panunood. Anong sunod mong hakbang, Maxine? Sekreto ako magpa-file ng kaso sa kanya. May kilala na akong magaling na abogado. Sana lang pumayag si Grace na maglabas ng statement. Kaya siguro naman, hindi siya mananahimik lang. Sa Sunday na ang kasal ni Luis. 2 days from now. Pupunta ka ba talaga? Tanong naman ni Clarence. Yes. Si Laura kasi ang flower girl nila. Hindi ko naman hahayaan na mag-isa ang bata sa event na yon. Alam kong magiging busy si Luis sa araw na yon. Good point. Wika naman ni Clarence. Isasama mo ba si Adam? I don't have plan but he insisted na sasama daw siya. Kung ako sa katayuan niya, sasama din talaga ako. Naningkit naman ang mga mata ni Maxine. Ilang segundo lang ang nakalipas, parang ibang tao ka na. Ibang tao? Kunot noong tanong naman ni Clarence. Tila ba isa ka ng tunay na lalaki? Lalaki naman talaga ako na may pusong babae. Lalaki dahil may lawit pa rin. Nagsimulang maging magaan ang ambience sa kanyang opisina habang komportable sila nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi nauugnay kina Kaylin at Luis. 2 araw na naging abala si Maxine sa pakikipag-usap sa kanyang abogado para sa kasong isasampa niya kay Kaylin at ang tungkol sa ginawa niya kay Grace. Bukod sa video na matibay na ebidensya, ang sketchpad naman ni Maxine na nasa pangangalaga ngayon ni Kaylin. Sa bawat pahina nito ng sketchpad na iyon ay may mga perma si Maxine. On Saturday night, lumabas sila ni Adam at Maxine. Hindi sa sosyalerang restaurant. Normal na damit lang ang suot nila. Sa food park sila nagpunta. Bawat kanto ng kalsada ay may iba't ibang food cart. May mga ihawan, bilihan ng quick-wek, fishball, kikiam, siopaw at siomay. 200 pa lang ang nagagastos nila, pero halos puno na ang tiyan nila. Halos amoy inihaw na rin ang mga damit nila dahil sa usok. Ito ang uri ng pakikipag-date na alam nilang higit nilang ikinatutuwa. Maaari silang maging malaya hanggat gusto nila. Para silang bumabalik sa pagiging dalagat binata, na sila lang ang mahalaga at ang iba ay hindi. Iniisip ni Maxine, kung nakilala niya si Adam sa edad na 22, imbes na si Luis, siguro magiging maayos ang buhay niya. Hindi niya mararanasan ang lahat ng hirap na dinanas niya. Hindi niya iniisip ang pagsira ni Kaylin sa buhay niya. At bukod sa lahat, buhay pa sana ang mamaloyda niya. Paano nga kaya kung si Adam ang unang nakakita kay Maxine? That moment when Clarence made her the queen bride during his fashion show, wedding gown collection. Anong iniisip mo? Tanong naman ni Adam. Kanina ka patahimik. Is there something bothering you? Wala. May naisip lang akong bigla. Saan ba tayo pupunta? Malalaman mo kapag nakarating na tayo. Okay. Pinapanood naman ni Maxine ang paglagpas nila sa iba't ibang establishment. Binabasa niya ang bawat salita sa mga board na either nasa itaas ng building o nakadisplay lang sa sidewalk. Ilang sandali lang ay napansin niya ang pamilyar na tulay. 3 taon na nga pero tandang-tanda pa niya ang tulay kung saan gusto niyang isuko ang buhay niya noon. Tanda pa nga niya yung sakit. Naririnig pa niya yung pag-iyak niya ng gabing mahuli niya na may iba na si Luis. Dahan-dahan nag-drive naman si Adam pababa sa bridge. Sa pangpang na ilog,
to the same spot kung saan siya umiinom 3 years ago. Bakit tayo nandito? Tanong naman ni Maxine. May karanasan ako sa buhay na hindi ko makakalimutan. Adam on the music station. Saka siya bumaba ng sasakyan. Habang nagsasalita naman ang DJ, binuksan niya ang pintuan kung saan nakaupo si Maxine. Hinayaan niyang bukas ang 2 pintuan ng sasakyan. Umupo sila sa bumper ng sasakyan. Nakatingin sa paligid, sa tubig kung saan ang refleksyon ng mga streetlight ay mukhang napaka-mistika. Matapos magsalita ng DJ sa music played on the radio, which was requested by the listener, before the lyrics drop, nagtanong na si Maxine. Anong sasabihin mo? Bakit dito? Tinitigan siya ni Adam, at ganun din naman si Maxine. Matapos ang ilang sandali ng pagtitig sa mata ng isa't isa, tumingin si Adam sa tubig. Habang nakatanaw ito sa tubig, at habang may tumutugtog, nagsimulang magkwento si Adam tungkol sa lugar na iyon. Isang malungkot na gabi noong una akong pumunta dito. Nang gabing iyon, inilibing namin ang aking asawa. Pinutol niya ang kanyang kwento nang dumating ang ikalawang kanta. Kahit na may naririnig pa silang ingay, ang tanging naririnig ni Maxine ay ang boses ni Adam. I was devastated. Pakiramdam ko, life has no meaning anymore. Natatakot akong harapin ang araw-araw sa buhay ko na wala ang asawa ko. Hindi alam ni Maxine kung bakit parang pasandi niya ang sakit na nararamdaman ni Adam. Uminom ako ng uminom na sana umalis yung sakit na nararamdaman ko ng gabing yun. Itinaas ni Maxine ang kanyang kamay at hinaplos niya ang likod ni Adam. Pero hindi lang pala ako yung nasasaktan ng gabing yun. May narinig akong umiiyak at biglang pagtalon sa tubig. Tumigil si Maxine sa paghima sa kanyang likod nang mas naging pamilyar ang mga kwento nito. Tumingin si Adam sa mga mata niya. Ako iyon? Sabi niya, straight to the point. At bago pa man dumating ang chorus, isinara na ni Adam ang pagitan nila habang pinagsaluhan nila ang kanilang unang halik sa lugar kung saan sila una nagkita. Pinanindigan ni Luis ang sinabi niya na magiging maayos na siya. Magiging maayos na siya para sa mapapangasawa at para sa magiging anak nila, para sa pamilyang binubuo niya. Tinanggap niya na nagsisisi na siya sa gulong kinahantungan ng buhay niya. Pero ayaw niya maging unfair sa anak. Ang kanyang anak sa sinapupunan ni Kaylin ay dapat ang susi na maghahatid sa kanila para sa isang mas mabuting relasyon. Sinabi noon ni Ernesto na hindi siya dadalo sa kasal ni Luis. Pero anuman ang mangyari sa anak, ay anak pa rin niya ito. Kaya naman kahit sinabi niyang wala siyang pakialam sa kasalang Kaylin at Luis, nilunok niya ang pride niya at umaten pa rin siya sa seremonya. It's a church wedding. Usually sa simbahang yon ay 2 o 3 couple ang ikinakasal. But it was different now dahil tanging sina Luis at Kaylin ang mag-iisang dibdib sa araw na iyon. Naroon din si Maxine sa gitnang bahagi ng mga upuan. Nasa tabi niya si Adam. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa kamay niya. No one from the Choi and Fernandez family know na naroroon pala siya. Except only for Kaylin. She invited Maxine para ipamukha sa kanya na sila talaga ni Luis ang meant to be. Binasa ng pare ang isang bahagi ng Bible verse. Pinangunahan niya as sa mag-asawa ang pagpapalitan ng kanilang mga pangako sa isa't isa. Sinuot nila ang kanilang mga singsing sa mga daliri ng isa't isa at sinilyuhan nila ng halik ang kanilang mga pangako. Tumayo ang lahat at nagpalakpakan, pati na rin sina Adam at Maxine. After picture taking sa simbahan, nagsilabasan ang lahat.
May mga nagsihagis ng petals na roses, red and white. Kailin threw her bouquet of flowers at isang matandang babae na kasalo noon. All the guests went to the reception after the ceremony. Noon lang napansin ni Maxine ng mga Choi at Fernandez at ng mga nakakakilala sa kanya. Humintuan lahat at napapalingon sila kay Maxine at Adam. They walked with confidence at hanggang sa marating ni na Maxine at Adam ang table ng mag-asawang Luis at Kailin. Sa magkabilang gilid ng table nila ay naroroon ang mga family ng both side. Si Nilda Choi ang unang humarap kay Maxine. Bakit ka nandito? Are you get crashing into my daughter's wedding day? Pabulong lang ang sinabing iyon pero naroon ang galit sa boses nito. Mom, stop it. I invited her myself. Napalingon naman si Nilda nang sabihin ni Kailin na siya pa mismo ang nagpapunta kay Maxine na ex-wife na ngayon ng kanyang asawa. Kailin turns to Maxine. Salamat, Miss Santiago. Salamat sa hindi pagtanggi sa imbitasyon ko. Alam ni Maxine na may ibang kwento sa likod ang ngiti na kasalukuyang kumikislap kay Kailin. It's not a big deal. Ginantihan niya rin ng ngiti si Kailin. Tapos ay hinarap niya ang kanyang ex-husband. Congratulations, Luis. At masaya ako para sa iyo. Tiningala ni Maxine si Adam. Agad niyang inabot ang paper bag na pinaglalagyan ng regalo nila. Nakalagay sa maliit na card na nakalagay sa bag na galing kay Maxine at Adam ang regalong iyon. This is not a glamorous gift, but we do hope that this will remind you every morning na magkasama kayo. Isang pares ng couple mug ang nakapaloob doon. Oh, thank you. You don't have to give us anything naman. Your presence is enough. Kailin accepted the bag. Iniabot niya ito sa ina na siya namang inilagay sa mesa, kasama ang sandamakmak na regalong natanggap nila. Thank you, Maxine. Sa unang pagkakataon ay nagsalita si Luis. Ng mga oras na iyon, nakita niya ang Luis na minahal niya noon. Walang halong papapanggap, pero totoong masaya si Maxine na masaya na si Luis. At ang isipin na ipakukulong niya si Kailin ay tila ba nakukonsensya siya. At alam niyang masasaktan si Luis. Pero wala na siya magagawa pa. Walang sino man ang higit sa batas. Kailangan pagbayaran ni Kailin ang kanyang masasamang gawain. Salamat. Seryosong bulong ni Luis. Ngiti lang ang iginanti ni Maxine sa dating asawa. Maxine and Adam said, aalis na sila. Pero pinigilan sila ni Kailin. Why don't you stay until the party's over? Makikita naman ang inis sa mukha ni Kailin. Halatang ayaw sa presensya ni Maxine. Come on. Stay for a while. Kakaumpisa pa lang naman ang party. What? Should we stay? Pagkonsulta naman ni Maxine kay Adam. It's okay. Uwi ka naman ni Adam. Okay. Tumango naman si Maxine. Tapos ay hinarap niya si Kailin. Adam and Maxine had their own table. Hindi kalaunan ay sinaluhan sila ni Laura at Ernesto. Mas kasundo pa ni Ernesto si Maxine kaysa kay Kailin na ngayon ay daughter-in-law na niya. Hindi naman naging outcast ang dalawa sa party na iyon dahil sumalo din sa table nila sina Carlo at Sadie kasama ang mga asawang babae ng mga ito. Galit naman na nagmamasid si Kailin. Malilihis ang atensyon ng family ni Luis dahil kay Maxine. Sana pala ihinayaan na lang niya na umalis ang mga ito. Nasira na ang mood ni Kailin pero pinilit pa rin niyang magmukhang masaya. Bakit inimbita mo pa ang babaeng yan dito? Galit na wika naman ni Nilda Choi nang sandaling pumunta si Luis sa mga kumpare niya. I just wanted to show her everything. Yung party, yung preparation, everything. Para saan, Kailin? Para mamatay siya sa inggit. And you know what? Para maranasan niya yung ginawa niya sa akin when she invited me to her business grand opening.
Pinandidilata ni Kailin ng mata ang kanyang ina. Tingnan mo sila, Kailin. Gumawa ka lang ng rason para magkasama sila sa iisang lugar. How can you be so stupid? You're unbelievable. Matapos mabungangaan si Kailin, iniwan na siya ni Nilda. Kinuha niya ang mikropono. Niyaya ni Nilda ang bagong kasal na pumunta sa dance floor para sa kanilang matamis na sayaw. Umakyat sa dance floor si Luis at Kailin. Ikinulong nila ang kanilang mga kamay sa isa't isa. Dahil sa lambong ng gown ni Kailin, there's a small gap between them. Nagsayaw silang dalawa at si Gary Choi ang unang nagsabit ng libu-libong pera sa gown ng anak. Pagkatapos ng 3 tuloy-tuloy na kanta, binuksan naman ng MC ang dance floor na magbibigay daan sa iba pang mag-asawa na mag-i-enjoy sa musika. Isa-isang isinayaw ni na Carlo at Cedi ang mga asawa nila. Just like the other guy in the party. Adam stand up and asked for Maxine's hand. Nagpaunlak naman si Maxine, kaya sumali din sila sa mga couple na nasa sentro ng hall at nakikipagsayaw. Nakahawak si Adam sa baywang ni Maxine at pinulupot naman ni Maxine ang kamay niya sa batok ni Adam. Kaya naman magkadikit na magkadikit ang mga katawan nila. Hindi nakikita ni Luis iyon dahil nakatalikod siya sa mga ito. Pero nakikita iyon ni Kailin. Ang makita si Adam at Maxine, parang sila pa ang ikinasal at hindi silang dalawa ni Luis. Nagagalit siya. Tila ba inagaw ng dalawa ang moment nila ni Luis. Ang spotlight na dapat sa kanila nakatutok